ang pagkatuklas ng spiders kung nasa ang floor ang hideout ng Hailey family at ang boss nito na si Morena, ang paglabas ng panibagong potensyal ng ability ng isa sa mga prinsipe at ang pagposes ng evil spirits sa isa sa mga prinsipe na maging itong si Melody ay talagang pinangilabutan. Huwag nyo kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-ring na din ang bell button guys para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay Concealed at matapos ngang makapasok nitong si Nobunaga sa trap na pinasukan din ni Henry, ang makikita natin ngayon dito na humahawak ng navigator ng radar na hahanap kung nasaan nga ang transmitter ay tanging itong si Finks at si Fita na lamang. Pero ang nakikita nilang readings ngayon, ito ay nasa gitna ng 100 meters at ng 200 meters, meaning kahit papano, unti-unti silang nakakalapit sa transmitter. However guys, kahit nga nakakalapit na sila in distance, alam nilang hindi yun nasa floor 3. Wala yun sa floor na kinaroroonan nila ngayon dahil hindi ito nagbibigay ng malinaw na direction. At tulad nga sa sinabi nitong si Henry, kapag walang specific na direction na ibinibigay ang radar, nangangahulugan lang yun ng dalawang bagay. It is either above or below, na nangangahulugan na wala yun sa tier 3. But most probably, nasa tier 2 or nasa tier 4 yun. Kaya naman yun na lang ang natitirang choice para hanapin nila ang hideout ng Hailey. Pero habang nag-uusap itong si Finks at si Phaeton, pinag-uusapan nila na kung babalik daw sila sa tier 4 para simulan nga ang paghahanap sa tier 4 bago sila pumunta sa tier 2 ay mahahalata sila dahil pabalik-balik na sila at kung may makapansin sa kanila na miyembro ng Hailey, iiwasan sila nun. Kaya ang isinuggest naman ni Phaeton ay bakit hindi na lang daw gamitin itong si Finks ang kanyang N. Para sa mga hindi pa dyan aware guys, ang N ay isang aspect ng NEN na kung saan magagawa nilang mamonitor, maobserbahan ang buong paligid sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kanilang aura. Pero ang naging sagot naman itong si Finks sa sinabing suggestion na yon itong si Phaeton is that hindi daw yun magiging posible. Dahil unang-una sa lahat, magkakaroon daw ng sensory overload itong si Finks kapag ginawa niya yon. Dahil napakarami nga ng mga tao, overcrowded nga ang mga public areas na to. Ibig sabihin, lahat ng mga taong yon ay kailangan niyang obserbahan at hindi yun kakayanin ng kanyang utak. Not to mention, hindi daw kasing lakas ng iba pang mga miyembro ng spiders ng kanyang N. Dahil alam naman natin guys kung gaano kalakas ang N ni Nobunaga. Kung ikukumpara daw natin yun dito kay Finks, walang-wala ang N doon ni Finks. Dahil hindi daw niya kaya mag-focus ng kasing tindi ng focus ni Nobunaga. At hindi lang yun, the mere distractions na kahit napakaliit lang ay napipigilan ng kanyang N. Meaning kapag may nagsasalita, may naglalakad, may gumagalaw ng napakalikot, automatic makakancel nun ang N nitong si Finks. At hindi lang yun, kapag ginamit ni Finks ang kanyang N, maging siya ay hindi pwedeng gumalaw. Na dahilan kung bakit magiging napaka-vulnerable daw nitong si Finks. Na para bang sinasabihan niya ang mga kalaban na lapain na lamang siya ng walang kalaban-laban. Na para bang gusto niyang ipain at ibahog ang kanyang sarili. Pero hindi naman nagtagal nakabalik na nga itong si Nobunaga habang binibiro pa itong si Phaeton at si Finks na naggagala pa rin daw ba sila, wala pa rin daw silang na-achieve. Na ang tanong naman nitong si Finks at ni Phaeton kay Nobunaga, napakabilis naman daw niya, paano siya nakabalik agad? Ano daw na-achieve nitong si Nobunaga sa pagpasok niya ng hideout ng Hailey? Dahil actually guys, wala pa man lamang daw 10 minutes mula nang umalis itong si Nobunaga at nakabalik siya agad na hindi na-realize nitong si Nobunaga. Dahil kung nasa POV nga ni Nobunaga itong si Finks at si Phaeton, maiintindihan nila kung bakit. Dahil alam naman natin na napakadaming nangyari sa loob ng chamber na yan kasama si Henry. Sinabi din dito ni Finks at nitong si Phaeton na nagde-desisyon daw sila kung saan sila pupunta. Pupunta na ba sila sa tier 4 o pupunta na sila sa tier 2? Although most likely ang kalaban daw itong si Morena ay nasa tier 2, still pupuntahan muna nila ang tier 4 para makasigurado na wala sila sa tier 4 at sa pamamagitan nun, makaka-shortcut na sila papunta sa tier 2. Pero dito guys, habang naglalakad nga ang tatlong miyembro ng spiders ay binigyan sila ng notice ng mga nagbabantay na army na binigyan na daw sila ng permiso na pumunta at umakyat papunta sa tier 2, papunta sa upper tiers. Pero ang sinabi nitong si Nobunaga, papunta pa daw sila ngayon sa tier 4, sa hideout ng Char family. At kung sakali daw na makita ng mga armies na ito ang underboss ng CU family, sabihin daw nila kay Henry na doon sila pupunta at hindi pa sila magpo-proceed agad papunta sa tier 2. And since hindi pa nga nag-e-explain guys itong si Nobunaga sa kung ano nangyari, kung anong nag-take place matapos nga niyang pumasok sa patibong, pinanong siya nitong si Finks kung hindi daw ba kayang ilocate at kung wala daw ba talagang ideya itong si Nobunaga sa kung saang parte ng Black Whale siya napunta. Na sinagot ni Nobunaga na imposible
Kahit na sino, hindi yun magagawang i-determine dahil para bang nasa enclosed space sila sa isang dimensyon na nakreate ng isa sa mga non-users ng kalaban. Pero habang pababa ang tatlong miyembrong ito ng Spiders sa staircase para nga bumalik sa Tier 4, napansin naman itong si Phaeton na may panibagong reading na naman ang kanilang radar. At ang pagbabagong yon is that lumalayo sila sa kanilang target. Lumalaki ang distansya. Na isa lang kahulugan guys. At alam kong alam nyo din yon, meaning nasa itaas ang kanilang hinahanap. Nasa itaas ang transmitter. Wala sa Tier 4 kung hindi nasa Tier 2. Kaya naman dito'y agad na umalma itong si Nobunaga habang sinasabi na yun daw palang dahilan kung bakit para bang napaka-uneasy ng feeling nila. At kung babalikan natin ang previous chapters guys, at kung iisipin yung mabuti ang konsepto ng Mafia Wars na ito, since ang boss nga ng Hailey family na si Morena ay nasa Tier 2, nangangahulugan lamang yun na malayo siya sa kanilang hideout. Meaning, hindi talaga siya mananagot. Or sabihin na natin na oo, meron talagang pananagutan itong si Morena pero hindi siya masisisi at hindi maididiin ang Hailey family. Hindi kailangang magkaroon ng Mafia Wars na kung saan ay kailangang ma-wipe out ang isa sa mga sides dahil pasok pa rin naman ito sa laws and regulations ng Mafia families. Pero kung naguguluhan pa rin kayo guys, i-explain ko to ng slight lang para hindi kayo masyadong matagalan. Ayon nga sa napag-usapan nila Nobunaga at ng parabang elder, ang advisor ng Char family is that kapag mayroong nangyaring gulo at may pinatay na isang miyembro, ang isang miyembro din ng kabilang panig ng Mafia families, okay lang yon as long as mapag-uusapan nyo ng mga boss within 24 hours. Pero dahil nga sa hindi naman nakakausap ni Morena ang boss ng Char, ang boss ng CU, naisip nila na nagbabastusan na sila at kailangan na nilang magpatayan. Pero there is one exception guys. Kung sakali na malayo ang boss ng family mula sa kanyang hideout, malayo ang boss ng family mula sa kanyang turf, it is an exception din. Meaning, kailangang intindihin din ng ibang boss na hindi yun magagawa ng paraan ng boss ng miyembro ng family na pumatay ng isa pa sa ibang pamilya nang dahil na nga sa may inaasikaso pa siya at wala naman siya sa kanyang turf. Na since wala nga daw sa Tier 1 itong si Morena, wala siya sa kanyang benefactor na itong si Serednik, inakala ng boss ng CU at ng boss ng Char na yun ang case, na nagbabastusan na sila kaya naganap ang Mafia Wars na ito. However ngayon na na-confirm nga nitong sila Nobunaga at ng iba pang Spiders na nasa Tier 2 itong si Morena, it only means walang kwenta ang Mafia Wars. Hindi nila kailangang magpatayan dahil pasok sa exception ang case na to. However, dito din nila naisip na inaabuso ni Morena ang batas. Inaabuso niya ang ancient pact na yon para makapag-conduct ng mass murders. Kaya hindi nagbago ang kanilang desisyon. Papatayin pa rin nila ang buong Hailey family kahit na hindi yun kailangan. But there are changes guys. Kahit na alam nila na nasa Tier 2 ang kanilang hinahanap na target, pupunta pa rin sila sa Tier 4 dahil kukunin at isasama na daw nila si Franklin, na dahilan kung bakit nagtaka naman itong si Finks. Bakit daw gagawin pa nila yon? Na sinagot ni Nobunaga na ina-underestimate daw nilang kalaban. Oo, alam nila na malalakas sila, pero hindi daw alam ni Finks kung anong klase ng mga rookie ang nakatapat nitong si Henry at ni Nobunaga. Pero inexplain naman nitong si Finks na baka naman daw nadadala lang ng emosyon itong si Nobunaga dahil ito isang sideshow lang. Ang pinaka-target nila dito, ang kanilang pinaka-priority ay ang patayin at ang i-hunt si Hisoka, na sinagot ni Nobunaga na oo, alam naman daw niya yon. Pero magiging sagabal talaga sa kanila ang Hailey kung hindi nila ito iwa-wipe out. Na sinagot naman nitong si Phaeton na wag na daw magpalusot itong si Nobunaga. Sadyang gustong gusto at excited lang daw itong si Nobunaga na makahanap ng mga malalakas na kalaban, na inagrihan naman ni Finks at hindi naman itinanggi ni Nobunaga habang tumatawa. But switching of scenes guys, makakarating tayo sa residence ng 6th Prince na itong si Tyson, na kung saan ay nagkakandak siya ng roleplay at napakarami pang mga unnecessary na mga bagay. Pero habang tinitingnan at pinapansin ni Izu na ang behavior at ang changes dito kay Giuliano, na-realize niya na talagang unti-unting napapalapit si Giuliano kay Tyson. Kahit na alam naman itong si Giuliano kung ano lang talaga ang dapat nilang gawin dito sa voyage. Isa lang naman daw ang pinagkaiba ni Giuliano at ng iba pang mga bodyguards ni Tyson sa kanya. At yun ay ang hindi niya binabasa ang Book of Tyson, na nangangahulugan na yun ang trigger point. Yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng behavioral changes sa lahat ng mga bodyguards sa squad ni Tyson. At ayon din dito kay Izuna, ang pagbabagong yon is that nakapagbibigay ang interest na ibinibigay nila sa aklat kapalit ng debosyon naman nila kay Prince Tyson. Na dahilan niya kung bakit napakalapit na nilang lahat, kung bakit napakadali silang napapasunod ni Tyson.
Dito ay naisip ni Izo na guys kung paano niya matetake advantage ang pagkakataong to, ang ability na to nitong si Tyson. Ayon dito, kung mapapabasa niya ang hari na si King Nasubi ng aklat nitong si Tyson, mataas ang possibility na mapagusto at mapa-agree din nitong si Tyson si King Nasubi na wag nang ituloy ang succession war. Kaya naman kinausap niya si Tyson para ma-arrange ang mga bagay-bagay at para maibigay ang aklat na ang Book of Tyson sa hari, para mabasa yon ni King Nasubi at para maapektuhan din ng ability ni Tyson ang hari. But another switching of scenes na naman guys, makakarating naman tayo ngayon sa residence ng 11th Prince na itong si Fugetsu. At dito nga guys, medyo magiging magulo ang kwento dahil nakita nga natin na bumalik itong si Kakcho sa pamamagitan ng kanyang hidden na ability, sa pamamagitan ng kanyang hindi tunay na katawan. However, ayon nga sa ginawang investigations ng military, nakita niya ang bangkay ni Kakcho. Kaya as of now, confirmed and it is official na patay na ang 10th Prince. Dito ay gustong-gusto silang makita ng queen ng kanilang nanay na hindi naman pinapayagan ng mga royal militaries dahil unang-una sa lahat, bawal nga siyang makipagkita sa mga inaakalang mga perpetrators. Dahil nga sa lumabag sa batas itong si Fugetsu, lumabas at nagtangka siyang tumakas mula sa ginaganap na voyage. Kaya hindi siya pwedeng makipagkita sa kanyang nanay. Pero ang totoong tumatakbo sa isip ng queen, nalulungkot siya at nade-disappoint. Dahil ang pinaka-inaasahan pala niya na may tsansa na manalo sa succession war ay itong si Kakcho. Dahil alam niya na matalino si Kakcho, decisive at matigas ang kanyang loob. Hindi katulad nitong si Fugetsu na oo, meron din naman daw itong tsansang manalo pero napakahina daw ng loob ni Fugetsu. But still, since patay na si Kakcho, si Fugetsu na lang ang natatanging pag-asa niya para manalo ang kanyang anak sa susunod na magiging hari. And another switching of scenes na naman guys, makakalipat naman tayo ngayon sa Ministry of Justice, specifically sa interrogation room na kung saan naririto ngayon si Melody, itong si Kaiser at ang multo ni Kakcho. Dito inireveal ni Kakcho kung anong nangyari sa pagtakas nila, kung paano namatay ang kanyang tunay na katawan at kung paano siya ngayon isang multo na lamang. Isang multo na nagawang possible sa pamamagitan ng kanyang nen ability at kung paano nila na-witness na hindi talaga posibleng makatakas sa succession war. Nagawa nga lang daw makasurvive ni Fugetsu sa pamamagitan ng separate na dimension ng kanyang ability, habang itong si Kakcho hindi nga nagawang makatakas at sa pamamagitan ng napakaraming mga kamay na yon na punong-puno ng malicious aura ay napatay siya, na dahilan kung bakit napaka-devastated ngayon itong si Melody. Dahil alam naman natin na itong si Melody ang nagplano ng lahat, siya ang nag-strategize at siya talagang nag-take part ng karamihan or ng majority sa lahat ng ginawa nilang moves, lalo ng pagkamatay ni Kini, na dahilan kung bakit talagang malungkot siya ngayon. Habang iniisip na hindi lamang sila nag-feel, 2 buhay pa ang nawala ng dahil sa ginawa niyang pagkakamali. Hindi na nila makausap si Melody nang dahil nga sa napaka-depressed na nito. Not until biniro nitong si Kakcho si Melody habang tinatawag itong tita, na dahilan kung bakit medyo nagalit at nainis itong si Melody at bumalik ito sa kanyang natural self. Dito din ay hindi makapaniwala itong si Kaiser sa mga sinasabi nitong si Kakcho, pero base sa nakikita niyang reaksyon nitong si Melody, naniniwala na lamang siya dahil alam niya na napaka-reasonable ni Melody. Hindi ito magkakaganto kung nagsisinungaling lamang itong si Kakcho. At base din sa mga nakuha nilang information, dito sila ngayon gumagawa ng panibagong plano na since patay na nga itong si Kakcho, kailangan na nilang mag-focus na tulungan ngayon itong si Fugetsu para manalo. Pero ang masama dito guys, dito na i-reveal nitong si Kakcho na nagde-drain pala siya ng aura ni Fugetsu. Meaning, habang nagpapatuloy ang kanyang manifestation na to, unti-unti niyang nababawasan ang aura ni Fugetsu na hindi naman niya mapipigilan. Kailangan din niyang manatili para maibigay ang lahat ng kanyang suporta, ang lahat ng kanyang maitutulong kay Fugetsu habang hindi pa siya nagde-disappear. Na dahilan kung bakit naisip nila dito na hindi ito basta-basta advantage lang para kay Fugetsu. There is a very huge risk din sa paggamit ng ability na to. Pero dito na din guys in-insert ni Kaiser na delikado din daw talaga ngayon ang buhay nitong si Melody. Dahil unang-una sa lahat, hindi lang naman ang dahilan kaya kinukuha si Melody ng ibang mga prince, especially ng mga higher ranking prince, is that dahil maganda ang kanyang performance. Ang pinakadahilan nun ay para rin sa kanyang ability. Dahil unang-una sa lahat, napaka-obvious at pinaghihinalaan nitong si Melody na isang kasama nitong si Fugetsu at ni Kakcho sa pagtakas. Kaya matuturing siyang isang kriminal at ang kapalit nun ay ang kanyang kamatayan. Pero nang dahil lang nga sa inaakit, iniimbitahan siya ng iba pang mga prinsipe,
Para bang ino-offeran siya ng mga ito ng salvation na sa pamamagitan ng paglipat niya ng kanyang kliyente, sa pamamagitan ng paggamit nitong si Melody ng kanyang ability para sa ibang prinsipe, maiiwasan niya ang punishment na yon. Pero alam naman din nitong si Kaiser na given na alam din ng iba pang mga prince na napakaganda ng kanyang ability, gagamitin nyo ng ibang prinsipe para i-assassinate ang iba pa nilang mga target. Na sinagot naman guys nitong si Kakcho na actually, honestly daw hindi naman yun masama dahil kung magpapatayan ng iba pang mga prince, pabor pa nga daw yun para kay Fugetsu dahil uunti ang kanyang mga kalaban. Na dahilan kung bakit nakapagtinginan dito itong si Melody at si Kaiser habang iniisip na nagbago na daw talaga itong si Kakcho. Talagang napakatindi na kanyang resolve na tulungan si Fugetsu na manalo. Na in-explain naman guys dito ni Melody na honestly, hindi naman talaga daw nakadesign ang ability nitong si Melody para mang-assassinate, para pumatay. Na dahilan kung bakit takot na takot nga siya dito habang iniisip na gagamitin ng kanyang ability para mag-commit ng mass murder. Dahil unang-una sa lahat, ang ability daw nitong si Melody ay dinesign para mag-heal, na para bang ang main function nito ay mag-act as a support ability na kayang mag-heal ng kanyang mga kasamahan at isang side effect lamang daw ang hypnotism na yon. However, since nandito na nga sila, kahit ano ay gagamitin at i-utilize ng kahit na sinong prinsipe para manalo. And since camping-camping nga sa kanila ngayon itong si Kaiser, dahil alam ni Kaiser na hindi masamang tao itong si Kakcho, si Melody at si Fugetsu, naisip niya na bakit daw hindi na lamang nila i-utilize yun. Hindi nila samantalahin ng pagkakataon para mabigyan pa ng mas mataas na advantage si Fugetsu. Na kung sakali man na pumayag nga itong si Melody na sumama sa iba pang mga prince at gamitin ng kanyang ability para i-hypnotize ang iba pang mga prinsipe na most probably gagamitin nila sa mga banquet para madaming mga prinsipe ang makarinig doon at ma-hypnotize, gagamitin daw nitong si Kaiser ang pagkakataong yon para i-administer, para subuan ng lason at lasunin ang lahat ng mga prinsipe para maubos ang mga katunggali ni Fugetsu. Dito'y makikita natin na nagbago ang aura nitong si Kaiser. Na kahit na alam natin na hindi naman talaga siya isang heart killer at nandito lamang siya para sa mga legal reforms, bigla na lamang naging napakahandang pumatay nitong si Kaiser para lang tulungan itong si Melody at si Fugetsu. Na dahilan kung bakit napaisip ngayon itong si Melody kung ano daw ang problema. Siguro isang double cross mechanism ito ni Kaiser na kung saan papatayin sila nitong lahat para tulungan ang isa sa prinsipe na kanyang kliyente. Tinanong naman nila itong si Kaiser kung anong dahilan. Bakit handa siyang pumunta ng ganitong extent? Bakit handa siyang itaya ang kanyang sariling buhay para tulungan sila? Kasi nagot ni Kaiser na there is only one explanation at alam naman daw niya na alam nitong si Melody kung ano yon. At yun ay dahil sa nagustuhan niya si Melody. Nagkaroon dito guys ng napakahabang speech, napakahabang explanation kung bakit nagustuhan ni Kaiser si Melody, pero ang pinakapunto dito is that nagustuhan niya kung paano i-play ni Melody ang instrument, kung paano ito mag-perform at doon daw siya nabighani ni Melody. Nang dahil dito ginamit nitong si Melody ang kanyang ability para pakinggan ang heartbeat nitong si Kaiser para malaman kung nagsisinungaling ba ito. Pero nakita at narinig niya na ang heartbeat nitong si Kaiser ay napakakalmado, napakaganda ng pattern na para bang wala itong nararamdamang kaba, walang kahit na anong napaka-unusual na dahilan kung bakit naiisip nitong si Melody na para bang napaka-controlled ng ginagawa nitong si Kaiser at magagawang posible daw ito sa pamamagitan ng isang manipulator. Na to mention, kung may isang manipulator daw, ay sinasadya pa nga na hindi pa alam, hindi i-inform ang kahit na sino na manipulator sila para maging successful ang gagawin nilang manipulation at para ma-meet muna ang trigger or ang mga requirement para makontrol ang isang target. But still, since nasa gipit na sitwasyon na nga sila, wala siyang choice kung hindi ang pagtiwalaan na muna itong si Kaiser. Dahil ito lang ang dahilan kung bakit safe pa rin sila ngayon dahil nga nasa loob sila ng isang neutral defense force agency. Hindi naman nagtagal since nagkaroon na nga ng maayos na usap sa gitna ni Kakcho, nitong si Melody at ni Kaiser at sinabi na din ni Melody kung ano ang magiging countermeasure para maiwasan ang hypnotism na magagawa niya nang kailangan lang daw ay ang takluban ng tenga nila para hindi nila marinig ang music at para hindi sila ma-hypnotize. Kumpleto na kanilang plano at alam na nila ang dapat gawin kaya hinayaan na muna nitong si Kaiser na bumalik itong si Melody sa kanyang room at itong si Kakcho sa kanyang kinukulungan din na interrogation room. Pero itong si Kaiser guys, pumunta pa siya sa isa pa sa kanyang mga underlings na walang iba kung hindi itong si Steiner. In-explain niya kay Steiner kung gaano ka-dire ang situation at binigyan niya ito ng isang utos na kung sakaling maganap ang kaguluhan, agad niyang gawin ang inuutos nitong si Kaiser na kunin niya
at ideklara niya na Central Command ang Ministry of Justice dahil magagawa nila yun immediately at kapag naaprubahan yon, automatic hindi sila magiging under ng kahit na sino. Dahil in the event guys na may ibang ministry or ang defense force ang makakuha ng pagiging pinakapinuno ng pagiging center of command, automatic magiging under sila nun at ang lahat ng information na pinangahawakan nila ay malilik at alam naman nila kung anong mangyayari. Once na mangyari yun, malalaman maging ang defense force ng Royal Army ang tungkol sa mga pinaggagawa nila at maging silang lahat ay ipapapatay. Kaya talagang binigyan niya ng rason itong si Steiner kung bakit dapat niyang gawin yun. Kung bakit kailangan nilang i-grab agad ang chance at kunin ang pinnacle ng command. Pero at the very same time, in-explain din naman niya kay Steiner na walang kailangang problemahin si Steiner dahil itong si Steiner nga ay ang inatasan bilang witness sa gaganapin na voyage. Kahit na anong mangyari, hindi siya pwedeng patayin. Kailangan niyang makabalik ng safe at kailangang masigurado na makakasurvive siya sa ginaganap na voyage na ito. Sisiguraduhin yon maging ng Royal Kakin Empire dahil magiging napakalaking problema para sa lahat kung hindi siya makakabalik ng buhay. But switching of scenes guys, makakabalik naman tayo ngayon sa POV ni Kakcho na pumasok sa residence sa room nitong si Fugetsu. Nag-aalala siya dahil hindi niya makita kung nasaan si Fugetsu. Naakala niya ay sumugod na naman itong mag-isa, however nang buklatin niya ang kumot, nakita niya ang entrance sa tunnel ni Fugetsu na dahilan kung bakit naisip agad ni Kakcho na ginamit pala ni Fugetsu ang kanyang ability. However, there is a disadvantage. Given na ang ability nga nitong si Fugetsu at ni Kakcho ay interlinked, hindi makakabalik itong si Fugetsu kahit na pumunta pa siya sa isang lokasyon dahil itong si Kakcho nga ang magde-determine ng kanyang way back. Ang magagamit lamang na ability nitong si Fugetsu ay ang way to o ang tunnel papunta sa isang lugar. However, ang pabalik ay responsibility na nitong si Kakcho. Meaning, since walang kaalam-alam itong si Kakcho sa ginawa na yun ni Fugetsu, mataas ang tsansa na nagsarado na ang exit door. Kaya naman hindi na makabalik si Fugetsu at na-stranded na siya sa kung anong lugar man ang pinuntahan niya. Pero nagulat at natuwa na lamang itong si Kakcho nang makita niyang nakabalik itong si Fugetsu. Subalit nagbago ng itsura nito. Kahit na nagkaroon ng napakalaking upgrade sa ability nitong si Fugetsu na hindi lamang kaya niya nang mag-create ng return door o kaya niya nang gawin ang responsibility dapat na ability nitong si Kakcho na dahilan kung bakit hindi niya nakakailanganin si Kakcho para makabalik. Matapos niyang pumunta sa isang lokasyon, kaya na din niyang gamitin ang ability na ito multiple times within 24 hours. Not unlike before, na tulad nga ng nakita natin, may limitation itong si Fugetsu na isang beses niya lamang ito pwedeng gamitin sa isang araw. However ngayon, ulit-ulit daw na ginagamit yun ni Fugetsu at nagagawa niya yung posible na nagpapakita lamang na talagang naglakas at nagkaroon ng enhancement sa ability ni Fugetsu. Pero as you can see guys, there is a huge toll. Napakalaki naman ang sinisingil nito sa katawan ni Fugetsu na kung titingnan natin, para bang hindi na siya natutulog at inaalay niya na ang lahat ng oras niya para lamang ma-master ang paggamit ng ability na yon. Tinatangkapang pigilan nitong si Kakcho itong si Fugetsu pero talagang napakatindi na ng determination nito. Nagbago din itong si Fugetsu matapos ngang mag-fail ang kanilang escape plan. Ayon kay Fugetsu, palaging itong si Kakcho daw ang gumagawa ng paraan para protektahan siya, kaya naman ngayon siya ang gagawa ng paraan para tulungang makatakas itong si Kakcho. Buti na lamang at kahit papano na-convince nitong si Kakcho na magpahinga at matulog itong si Fugetsu dahil nakita niya na hindi na nga ito natutulog. Nang dahil dito nag-consult naman itong si Kakcho kay Melody na tingnan daw niya itong si Fugetsu kung anong kalagayan nito dahil hindi yun kayang i-determine itong si Kakcho at napakatindi daw ng changes sa katawan at sa behavior nitong si Fugetsu. At hindi lang yun, para pa daw nagkaroon ng upgrade sa kanyang ability. Nasinagot naman itong si Melody na ngayon lang siya nakarinig ng ability na mas nagiging malakas at mas namamaster habang ulit-ulit na ginagamit. Kaya naman nag-agree ang dalawa na i-arrange ang kanilang schedule at para makapag-meet sila sa passage para kahit papano magkita ang dalawa at matingnan nitong si Melody kung anong nangyayari dito kay Fugetsu. Na hindi naman nagtagal, nangyari na nga at nagkasalubong ang dalawa sa passage. Subalit malayo pa lamang itong si Fugetsu ay nakakaramdam na ng takot itong si Melody. Hindi lang normal na takot guys, kinikilabutan itong si Melody sa nakikita niya dahil nakita niyang napakaraming mga vengeful spirit. Napakadami ng mga bad spirit na nakaposes ngayon kay Fugetsu. Sobrang dami nito to the point na ang iba nga daw na nadadaanan nitong si Fugetsu na mga bad spirit ay sumusunod din sa kanya. Hindi lang yon, maging ang aura daw nitong si Fugetsu ay nagdidwindle na.
unti-unti itong bumababa ng bumababa at ngayon para bang nasa Zetsu state na itong si Fugetsu na para bang wala na siyang amount ng aura. Nagiging posible daw yon nang dahil lang nga sa mga evil spirits na nagpopose sa kanya na unti-unting kinukuha ang kanyang aura at nababawasan na din daw ang lifespan nitong si Fugetsu. Kaya naman naisip ni Melody na as soon as possible, kailangan niyang makagawa ng paraan bago pa completely maubos ang lifespan ni Fugetsu at mamatay ito. Ayon din dito kay Melody, hindi ito basta-basta mangyayari, maidudulot ito sa pamamagitan ng isang ability. At kakailanganin nila ng isang exorcist para maalis ang mga evil spirit na ito na nakaposes sa kanya. Pero ayon dito kay Melody, hindi ito mangyayari naturally. There must be one of the prince na tinatarget si Fugetsu at gusto na siyang patayin para mabawasan na ang mga kandidato. At dahil nga ngayon ang pinakaunang nakahilera, ang pinakaunang prinsipe na nasa schedule na dapat ma-meet nitong si Melody ay itong si Zhangli. Sinabi nitong si Zhangli na na-amaze daw siya sa ginawang performance nitong si Melody. At meron siyang dalawang request lang. Una ay gusto niyang marinig ulit ang performance na yon ni Melody at ang pangalawa naman gusto niyang i-keep ni Melody ang isa sa mga coins na ito. Na alam naman natin guys na hindi ito normal na coin. Ginagawa ito nitong si Zhangli dahil alam niya na may kinalaman ito sa Nen ability ng kanyang Nen Beast na ipinagtaka naman nitong si Melody. At hindi lang yon, matapos itong si Zhangli, nakausap naman niya ang representative ng 4th Prince na si Serednik. Ayon dito, iniimbitahan daw nitong si Serednik or ng 4th Prince itong si Melody sa loob ng kanyang residence at gusto daw marinig ni Serednik ang performance na yun muli. Na hindi naman basta-basta tinanggihan ni Melody at dito nga ay binabanggit niya pa ang salitang negotiations na para bang nagbibigay siya ng hint para malaman at para ma-determine kung meron ditong isa sa mga prinsipe o isa sa mga bodyguard ng mga prinsipe na may kinalaman sa nangyayaring pagposes nga ng mga evil spirit kay Fugetsu. However, kahit na matapos ang pag-uusap na yun, wala siyang nakitang kahit na anong pagbabago sa heartbeat ng lahat ng mga nakausap niya. Hindi kay Zhangli, hindi sa squad or sa captain ng bodyguard squad nitong si Serednik na nangangahulugan na walang kahit na sino sa mga nakausap niyang yon ang may kinalaman ng nangyayari kay Fugetsu. Matapos ang mga bagay na yon, kinausap naman niyang muli itong si Kaiser habang ina-explain ang mga pangyayari. Habang ina-explain kung ano ang nangyayari kay Fugetsu at sinabi din niya dito kay Kaiser na hindi talaga niya kayang alamin kung sino man ang may kinalaman sa mga pangyayari kay Fugetsu. Sinabi din niya na kung mangyari man ang binabalak nila na i-assassinate ang iba pang mga prinsipe, hindi niya magagawang performance. Hindi niya mapupull off ang binabalak nilang pag-atake nitong si Kaiser not unless magawan nila ng paraan ang nangyayari dito kay Fugetsu. Dahil kung hindi nila maaagapan yon, mamamatay si Fugetsu. Kaya naman kinakausap at pinipilit niya talaga si Kaiser na pakawalan na siya na gumawa ng paraan para hindi na siya makulong. Pero in-explain naman sa kanya ni Kaiser na hindi niya pwedeng gawin yon dahil once nga na mabitawan siya ng custody ng Minister of Justice, automatic magiging kriminal siya agad. Na dahilan din kung bakit ang naging solusyon na nitong si Melody ay ang kausapin daw nitong si Kaiser ang bodyguard ng 14th Prince na si Wobble. Sabihin daw niya ang lahat ng tungkol na yon kay Kurapika at si Kurapika nang gagawa ng paraan. Habang iniisip nitong si Melody na kung wala nga kahit na sino sa mga prinsipe ang may kinalaman sa nangyayari dito ngayon kay Fugetsu, sino yon? Paano niya madedetermine kung sino yon? Na kung iisipin guys, kung babalikan nyo ang previous chapters natin, well I guess malalaman nyo kung sino ang mga salari na yon. This case is highly connected sa Cursed Assassins, sa mga Untouchables. At switching of scenes naman para sa final scene, makikita natin na ang pinakahuling nag-engage o nag-undergo ng water divination test na ginagawa ni Kurapika at ni Bill ay itong si Longhee, habang inaamin na marunong na daw siyang gumamit ng Nen, na nag-offer ng contract dito kay Kurapika at kay Bill na dahilan kung bakit tinanggap ni Kurapika ang kontrata, ang alyansa na ino-offer ng 5th Prince na si Tsubepa. However, kailangan na nating antayin ang susunod na video guys para sa susunod na mga pangyayari. But konting spoilers, dito na ibibigay ni Longhee ang napakalaking revelasyon tungkol sa Nen ability, kung anong nangyayari sa Succession War at ang katotohanan na may isang anak ni Bian na nakapasok sa mga kandidato para sa trono. Be sure na nakaiwan ka na ng like, nakasubscribe at na-ring mo ng bell button para automatic lumabas na lang yan sa notification bar mo kapag may bago tayong video. Also, we have an official Facebook page, kaya naman i-like at i-follow nyo na ang page na yon para hindi ka na mahuhuli sa bawat announcement natin tungkol sa Hunter x Hunter at sa ating channel. Shoutout nga rin pala guys sa napaka-solid na mga supporters na ito from the previous video. Maraming salamat guys.
It is the Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.